yung luma nating pananaw sa pag-aalaga ng baka, iisipin kagad natin malawak na rancho, mga damo, nakakabayo yung cowboy, at libo-libo mga baka. Ngayon, dahil sa, of course, as the population grows, kumukunti lupa. So ngayon, halos yung idea ng cattle raising in ranches is already passé. Merong makabagong pamamaraan ng pag-aalaga ng baka. At ang tawag dyan is feedlot raising. Ngayong araw po na ito, kausap natin yung ating expert sa confined cattle raising or cattle growing. Arnel Corpus, batang Jansan. Nagpunta ng Australia, nagtrabaho sa isang feedlot na ang pinapataba ay Wagyu. Hindi ordinary yung baka, Wagyu. No? So he stayed there for 11 years. 11 years. And he rose to the rank of an ordinary worker to manager of that feedlot. Ngayong araw po na ito, we will start a series on the question, how do I raise cattle in confined areas? And ang ating maging resource person, si Brother Arnel Corpus, former manager of a 50,000 head Wagyu feedlot. 50,000 head, hindi 5, hindi 10, 50,000 head of a Wagyu feedlot in Australia. And he stayed there for 11 years. And when he came back to the Philippines, he was recognized as Bagong Bayani or Outstanding Overseas Filipino Worker because he shared his knowledge on what he learned in Australia to other Filipino farmers. Magandang umaga sa iyo, Kuyang. Kuyang Sek, thank you for this opportunity. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po, mula po dito sa Great Arc Farm, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Tayo pinagagalak na napasyalan tayo ni former Department of Agriculture Secretary Kuyang Sek Manny Piñol. At yun nga po, tulad ng sinabi niya kanina, hindi po lumalaki yung Pilipinas, pero tumataas po yung human population natin. And demand for food. And demand for food. At ang epekto, lumiliit po yung ating sakahan. Sa rancho po, tulad ng sinabi ni Kuyang Sek, 1 head is to 1 hectare para makagrow ka. Or pag medyo hindi maganda yung kondisyon ng rancho mo is 10 hectares. Sa Australia is 100 acres per head. Depende doon sa kaganda ng damo. Pero sa Pilipinas, ang parang nagiging standard natin is 1 hectare per head. Dito Kuyang Sek is 5 square meter per head. 5 square meters per head. Okay. Yun ang gusto nating ituro sa ating mga kapwa magsasaka at yung mga OFWs na gusto nang bumalik dito sa Pilipinas katulad ko at magkaroon ng konting negosyo. Ito po yung isa sa pwede nating gawin kung saan ay medyo safe po yung ating investment. Kasi sa ibang paghahayop po katulad Kuya Sek ng manok, meron po tayong problema sa bird flu. Sa baboy hanggang ngayon hindi tayo makabuelo doon sa repopulation natin dahil meron pa rin yung swine fever. So itong mga baka hindi sakit. Hindi sakit. Parang kambing, parang karnero. Yes, at nakikita nyo nga rito sa amin, wala kaming atip, Kuyang Sek. Dahil itong mga Brahman na to or mga Brahman crosses na to ay sadyang matibay. Kaya dito sa Great Arc, ang inatipan po namin ay yung pagkain, hindi yung hayop. Okay. So maski mainit ha? Walang problema, lalong-lalo na po yung mga puti, Kuyang Sek, yung tinatawag nating Brahman. Ang Brahman po, ang isa sa pinakamatibay na baka. So if I were to start a cattle project, OFW halimbawa ko, ilang heads para magiging economically viable yung ating project? Ang natitingnan kong dapat na model natin Kuyang Sek is nasa 20 heads with a 1 hectare of land. Yun ang 1:20, yan ang ratio po natin. Kasi hindi lang po doon sa pagpapataba ng baka mayroong income. At tulad ng lagi natin sinasabi, sa farmer, ang may kita is yung marunong mag-value add. Sabi mo Kuyang, teka muna, I interrupt. 20 heads, 1 hectare, pero ito wala pang
Wala pang kalahati hektarya ito. Mukhang 40, 50 yung baka dito. Mahigit po, mga nasa 80 heads po tayo rito, Kuya Sek. Opo. Bakit? Pero ang ibig ko lang po sabihin doon, kasi napaka-importante po ng pagkain. Okay. As a matter of fact, doon sa 1 hectare, ang magiging bahay mo lang doon is 20 times 5, which is 100 square meter. Yung 9,990 is taniman mo ng pagkain. Maswerte tayo, katulad sa iyo, may mga source ka ng sorghum. Yung kung may source ka na ng sorghum outside, then the land that you just need for your cattle is a minimum of 5 square meter per head. So, kung mayroon kang 1 hektarya at gusto mong punuin ng baka, that's thousands of heads, Kuya Sek. 10,000. Yeah, but again, you have to source your feed from the outside. Yung model natin na 1 hectare is to 20 is doon mo iso-source. Okay. Self-sustaining ka. So meron kang roughage. Pwede ka magtanim ng sarili mong sorghum. Okay. And then yung harvest ng sorghum mo, yun ang ipapakain mo doon. Isa-silage mo. Importante yan, Kuya. Isa-silage mo. Okay. So to conclude this segment of our educational video on cattle raising, paki-explain mo ito. Anong setup nito? Bakit ganyan? At saka yung para kung magpagawa ko, halimbawa OFW ako, magkano kayang abutin kapag nagpagawa ko ng ganitong structure na may 2 baka ko? Yung 9x12 po yung standard natin na plano ko yan. 9x12 square meter for 20 heads of cattle. At ang pag siniminto po natin lahat-lahat, maayos po yung katulad ng mga gamit na to, tubo na matitibay. Abot po yan ata ng mga 4 to 500,000 yung buong setup. Pero katulad po nito, kayang alam nyo ba itong bakahan na to ay binuild ito noong 1994. And what's that now? 30 years? Yeah. At nakatayo pa. So kahit gumastos ka ng kalahating milyon, kung tuloy-tuloy naman yung pagiging pag-aalaga mo ng baka, ganito ang magiging resulta. Pero importante po yung design. Number 1, ito kasi katulad sa amin, ito na po yung linya ng tubig. Tapos yung water source po na to, 24 hours na laging mayroong available na tubig. Ngayon, ito namang kainan ay napakaganda po ng design. Nakita niyo po yung mga baka natin. Hindi po nai-stress yung kanilang liig, Kuya Sek. Dahil at any given time, na-access po nila yung pagkain 100% na hindi kailangan ng abot ng ulo nila. Abot ng ulo. Ang sinasabi ni Kuya Arnel, 20 baka ang pinaka-ideal na umpisa para sa isang returning OFW na gusto mag-invest sa kanyang sariling bakuran. 1 hektarya lang kailangan mo. And that 1 hectare, hindi mo lahat na niyan cover ng baka sapagkat ang malaking bahagi niyan tatanim mo ng silage. Pagkain. Yes. Okay, pagkain. At ito yung sinasabi niyang structure, estimate niya for 20 heads, 20 mga heads. 400 to 500,000 Yes. ang magiging investment mo. But that's almost a lifetime investment. Mga kaibigan, ganyan po ang ating appreciation ngayon, ang bagong pamamaraan ng pag-aalaga ng baka in confined areas. Next segment natin, paano makakainin yung baka natin? Saan tayo mag-source ng pagkain? Sapagkat yun ang pinaka-importante. At yan ang isang dahilan kung bakit maraming nag-fail sa pag-aalaga ng baka. Papalo na lang yung page ko yan, pasabi sa kanila. Of course. Great Arc Farm ni Kabakang Arnel ang page po natin. At maglalagay po siguro si Kuya Sek ng link dyan sa kanyang page para po masundan ninyo. Ito, pang-umpisa lang to, Kuya Sek. Tuloy-tuloy po natin gagawin to. Kasalukuyan pa akong nagsusulat ng kunting libro. Okay. At tuloy-tuloy po natin yan, Kuya Okay. Sek. Mula po dito sa Glamang, Pulumulok, South Cotabato, Great Arc Farm with Kabakang Arnel Corpus. Ako po si Manny Piñol. Until the next video.